Mula po ito sa Nueva Ecija, 27 years old, part-time sa palengke at isa rin pong estudyante. Ayan, isa po ang kanyang anak, 6 years old na si Bagets. At ang kanya pong kinakasama ay pintor naman ng bahay. Sa Facebook Live sila nanonood at nakikinig. Kausapin natin si Ana May Matchong. Good morning, Ana May. Good morning po. Ba? Hello po. Good morning po, Sir Ted. Good morning po, DJ Chacha. Good morning. Good morning din po sa mga nakikinig. Naks naman si Ana May, full of energy. I love Thank you it. po. Thank you po. Oo. Gaano ka nakatagal na nanonood sa Facebook? Ano po, mag 1 month pa lang po. Bago lang. Dahil, busy din po kasi na mag-extra po magtrabaho kaya hindi rin po gaanong nakakanood po sa Facebook Live. Paano mo na-discover yung programa? Yung isa pong nagpo-promo din po na mami po. Yun po, nag-share po siya sa Facebook tapos nag-try din po ako na sumali. Ito po, thanks God po. Ito po yata yung will po talaga niya. So, ibig mo sabihin, meron kang isang nanay nakakilala, shinare niya sa Facebook wall niya, Opo. yung Facebook Live namin, tapos nakita mo yun. Opo. Tapos doon ko po nakita na meron po silang mga tinatawagan na natutulungan po. Oo. Yun po yung... Timing naman, nung nanonood ka, nasa What's on Your Mind segment namin. Opo. Ayun. So, Sakto po. swerte Tapos mo, yun nga po, nakakaano po yung mga Bible verse po ng mga pinapanood. Na sinasabi po. Nakaka-inspire. Opo. Oo. Kasi syempre pag ganun pong may mga time po na lugmok ka tapos makakabasa ka po ng Bible verse, parang na ano ka po na, yun pala yung sinasabi sa ni Lord na huwag ka munang susuko, ganun po. Yan talaga yung yung dahilan kung bakit meron tayong What's on Your Mind segment para Yes sa po. mga katulad nyo rin. So, kumbaga, Ana May, na-timing ba yung verse nung araw na iyon sakto sa pinagdadaanan mo? Opo. May mga, marami din pong pagsubok na pinagdadaanan. Tapos po yung ngayon po kasi, hindi pa po ako nakakapag-enroll. Tapos bigla pong sabi kahapon po sa Santiago 4 verse 15 na, yun nga po, yung kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Sabi ko pong ganyan, Lord, mag-enroll pa ba ako? Sabi ko po. Naiyak pa ako. Ana May, Po. yung bahay ninyo, sarili nyo yan? Hindi po, nakikitira lang po sa biyanan. Anong trabaho ng biyanan mo? Senior citizen na po, kaya siya po yung nag-aalaga sa anak ko pag nagtatrabaho po kami. Oo. Meron ba kayong radyo sa bahay? TV po. Sira Television? na po yung radyo po nila. Oo, kasi umaabot dyan sa Rizal, Nueva Ecija, ang himpilan natin, 92.3. Yes. Oo, umaabot dyan. Dumaan ako dyan minsan sa Rizal, Nueva Ecija, ang linis ng Malakas ang signal signal. ng Radyo 5 kung sakasakali lang. Yung television nyo, meron kayo 1PH o RPTV? Ano po, 1PH po. 1PH. Okay, sige. Apo. Sige. Ito muna, ano ang Bible verse kahapon na ating aral? Santiago 4 verse 15, kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Amen. Sabi mo nga, saktong-sakto sa iyo amen kahapon. Okay. Sige. So, ang atin ditong premyo, 2,000 piso. No? Ganino galing to? Galing kay Happy 11 at kay Happy Anonymous. Okay. Ganito. Ana May, 2,000 piso ang premyo. Saan mong balak gamitin? Mag-e-enroll pa lang po ako ngayon kasi pasukan na po namin sa July 8. Hindi pa po ako nakakapag-enroll. Gawa nga po na wala pa pong pandagdag at nahinto rin po ako magtrabaho kasi po matumal po sa palengke. Ako po yung nag-e-extra, di ako pa po yung hindi pa po muna papapasukin. Kaya po yun, hindi rin po pa naka-enroll. Saan ka nag-aaral? Dito po sa may Asia Pacific College po. Meron pong school po kasi dito na malapit. Dito na lang po ako nag-enroll para dito na rin po kasama ko po yung anak ko. Yung anak mo, 6 years old, Opo, at grade 1. Na po. Itong eskwelahan na ito, pribado. Opo, private school po. Ano ang kurso mo? Hotel and restaurant po. HRM. Anong year ka na? Opo. Magte-third year na po ngayon. Nice. Oo. Itong eskwelahan na ito, mamahalin ba ito? Kumusta ang tuition fee nito?
Ano po, okay naman po yung tuition kaya dito na po ako nag-enroll. Ang tuition po namin ay 5,500 tapos po may 500 pong registration fee. Isang semester, Opo, 5,500? opo, isang sem po. Okay. So, noong mga unang tuition mo, paano mo na-iraos yun? Ano po, nag-extra po. Tapos, pag minsan po, humihingi po ako sa magulang, minsan nahihiya naman na po ako nahingi po ng hingi. Kaya po yun, ipinupurso ko na lang po na mag-extra po ng trabaho, tapos nag-online seller din po ako. Kaya po yun, pag naipon-ipon po, kada exam po kasi ang bayad po namin. Yun po, inuunti-unti ko pong bayaran. Ana May, Tulungan po kaming mag-asawa. ano ang trabaho ng mga magulang mo at nasan sila? Hiwalay na po. Yung papa ko po nasa Manila. Si mama naman po ay isa pong OFW po sa may Saudi. Si papa mo nasa Maynila, may sarili ng Opo. pamilya? May sarili na po silang pamilya pareho. May tag-isang anak na din po. Kumbaga, meron ka mga kapatid dito sa mga Meron magulang? po. Nasa Pasay naman din po siya. Ilang kayo makakapatid? Sa una po, 2 po. Tapos po sa magkaibang side na po kay mama at papa tag-isa po sila. Okay, pero hindi sila annulled, no? Hindi. Hindi pa po. Nagkanya-kanya lang ng buhay. Opo. Kayo ba ng mister mo ngayon kasal? Hindi pa po. Live-in po. Oo. Saan kayo nagkakilala? Paano ka napadpad dyan sa lugar na iyan? Through ano po kasi dati through text pa lang po. Doon po kami nagkakilala. Tapos nung nag-aaral, kasi po nag-aaral na po ako dati. Second year po ng college na isa po ako at yun nga po, nabuntis na po. Tapos umuwi na po ako dito sa kanila. Hindi. So, saan mo nakilala si mister mo? Saan lugar? Ano po, nagte-text lang po siya sa akin noon at yun po ang uso dati. So nag-aaral ka sa eskwelahan na ito na kayo magkakilala? Hindi pa po. Sa ano po ako dati na-stop po ako noon nung nagkakilala po kami. At gawa nga po nang wala pa pong financial na pang-aral. Kumbaga matagal din po bago po ulit ako nag-aral ngayon. Itong una mong eskwelahan, iba itong sa ngayon? Opo. Saan ang eskwelahan yung dati? Sa ano po yun? Doon po sa may Aurora. Sa Maria Aurora po. Sa may Wesleyan po dati. Sa Aurora Province? Opo. Kasi taga doon po yung napangasawa ni mama. Kaya doon po ako nag-aral. OFW na po siya nun. Tapos yun nga po. Ana May, domestic helper mother mo? Opo. Alright. So sa ngayon, meron pa kayong ugnayan, no? Meron po. Nagchat-chat po siya. Minsan video call po. Gawa din po ng busy. Kaya hindi rin po gaanong nakakatawag. So hindi ka natutulungan ng mga magulang mo ngayon dito sa iyong sitwasyon? Tumutulong din naman po sila. Kaso nga po, ako na po yung nahihiya na hingi po ng hingi. Ganun. Pagka talaga pong walang allowance, yun po, nagchat-chat po ako sa papa ko, tapos magpapadala po siya ng 500. Tapos yung mama ko naman po, magbibigay po siya ng pandagdag sa tuition. Syempre po, hindi na rin naman po dapat na laging asa ng asa. Kaya po yun, nahihiya na din po ako ng hingi. Pero pagka nagbibigay po sila ng kusa. 27 years old ka na ngayon. Opo. Yung mister mo ilang taon na? 34 po. Oo. At si mister mo ngayon nasaan? Nagtatrabaho po, nagpipintura po. Malapit lang din po dito. Anong kanya pinipinturahan? Mga building? Bahay po. Okay. Bahay po ng isang teacher. Oo. Ano ang natapos na mister mo? Ano lang po siya first year high school po. At ikaw naman, saan ka nagtapos ng high school? Sa Aurora? Hindi po, dito na po sa Rizal. Dito po sa Rizal National High School. Ba't ka napadpad ng Rizal? Taga dito po talaga po kami. Ngayon nga po, yung si mama, doon po nakapangasawa sa may Aurora. Yung pangalawang asawa niya. Yung pangalawang asawa. Pangalawa po. Kaya ka napadpad ron. Oo nga kasi, hindi, ito lang ho, sorry po, pasintabi lang, pero nag-broken family kayo, kumbaga, di ba? Oo, no? Nagkahiwalay ang mga magulang mo, nasama ka kay mama mo, kung nasaan si mama mo, doon ka sa kanya, di ba? Yun ang sitwasyon mo. Okay, sige. Sa ngayon, si mister mo, anong sinasabi tungkol sa pag-aaral mo? Supportive ba ito naman? Opo, supportive po siya. Hindi niya po hinahadlangan kasi nga po gusto ko rin po talaga makatapos. Kasi po, din po ako na
ganito lang po yung sitwasyon namin, ganun. Kaya gusto ko rin po makapag-aral para naman po sana dun sa anak ko na nag-aaral din po ngayon. Ilan kayo sa bahay? Kasama po namin yung biyanan ko. Bali, 4 po. Si mama, papa mo, dito sa mister mo, at saka si mister mo, at saka yung anak mo. Yung biyanan ko pong babae lang kasi patay na po yung biyanan kong lalaki. Okay. Sige. So, Ana May, no? Apa. Ang iyong pasukan, July 8 na kaagad? Apa, July 8 na po. Enrollment mo ngayon? Apa, pwede pa pong mag-enroll. Pwede pa mag-enroll. At ilang taon pa ito? Last na po ngayon kasi 3 years lang po yung course po na yon. Oo. Tapos, OJT na po yung next sem. Sige. Balak mo mag-OFW din? Opo, kung loloobin po talaga ni Lord kung ano po yung plano niya, yun din naman po yung gusto kong masunod. Kasi nga din itong kurso mo na ito, pwede naman din ito, no? Actually sa ngayon, may mga bansa, bagamat ang masakit diyan iiwan mo yung anak mo, di ba? Opo. Yun din ang medyo kinakailangan pag-isipan mabuti. Sige, ganito. Ana May, no? Pa. Sabi mo itong araw na ito ang takdang panahon para sa iyo. Opo. Okay, sige. Huwag mo nang problemahin yung 5,500 mo. Wow, thank you po. So ngayon mag-aambag-ambagan dito sa lahat, no? Si Happy K, Happy Anonymous, si Happy Ninong at si Happy Dabawenyo para mairaos natin ito. Yung 5,500 mo ipadala namin ngayon din para meron ka ng pambayad sa enrollment. Thank you po. Okay, para wala ka nang iisipin muna, ang ilo lang isipin yung pambaon mo. Yes po, salamat po. Okay? Sige, Cha. May nag-a-add. Bukod nga dun sa Wow, 1K thank ni you po. Happy 11, si Happy Lay nagpadala ng 1,000 piso din. So may additional 1,000 pesos tayo para Sige. dito kay Ana May. Sige. So meron ka ng 6,500 para pambayad mo ng tuition. Pero hingi kami ng prueba dito, Ana May, ha? Hello, Ana May? Yes po, ibibigay ko po yung proof po na naibayad na po. Tsaka gusto namin makilala ang pamilya mo. Yung anak mo, Apo. Gusto asawa namin mo. makita ang sitwasyon mo. Ganun naman kami dito, no? Kung Sige ngayon po, apo. yun lang naman po sa amin dito, yung patunay Apo. sa katotohanan ng iyong kwentong buhay. Yes po. Para wala ka ng problemahin dyan sa iyong tuition fee na yan Thank you dahil po. Salamat nararamdaman po. namin ang iyong sinseridad, Iha. Amen. Thank you po. Thank you po talaga. Kayo po yung sagot sa prayers ko po ngayon. Ito po talaga yung yung niloob po ng Lord. At salamat din sa iyo, Ana May. Opo, thank you po. Thank you po. God bless po. More blessings pa po at sana marami pa po kayong matulungan. Salamat din sa iyong pagsasakripisyo, no? Para sa Opo. iyong ambisyon na yun nga na makatapos ka and eventually maitaguyod mo itong iyong pamilya at matulungan mo din siguro nga si Mister sa pagpapalaki ng iyong anak, okay? Yes po. Ang hirap po kasi ng ng ganito po pa extra ng trabaho. Mas maganda po yung may po talaga yung stable po yung income kasi syempre po yung anak nag-aaral na din. Ang hirap po yung paghihingi sa'yo wala kang maibibigay. Kaya po yun, pinursu ko po na mag-aaral po habang nag-work kahit yun nga po, sabay-sabay din ng mga yung pag-time po na kailangan maka-review ka na ng ganito. Opo. Sige, naintindihan natin yan. Alright, sige. So, hindi sa amin galing ito, Ana May. Muli, Opo. galing ito Thank you sa po. mga nagmamalasakit, sa mga tulad mo. Okay? Salamat po sa lahat ng tumulong. God bless po. At God bless you and guide you. Si Ana May Matyong ng Rizal, Nueva Ecija. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.